Sa isang maliit na tindahan sa bayan, tambak ang mga tsismosa at tsismoso sa umpukan habang nagkakape. Ang kanilang topic, walang iba kung hindi si Mayor Nico, ang bagong halal na mayor ng bayan. Grabe! Ang gwapo talaga ng mayor natin, ano? Sabi ni Aling Baby habang hinahalo ang kape. Abay, parang artista! Parang action star ka mo. Dagdag ni Mang Ben na kunwari walang pakialam, pero pasimpleng nakikinig. Pero masyado namang seryoso. Akala mo hindi marunong umiti. Oy, bakit? Kailangan ba talaga ng mayor na palangiti? Hindi naman tayo nagpapapili ng clown. Kontra ni Aling Linda habang sinasamsam ang tinapay. Ang alam ko single raw siya. Sabat ni Marites, ang reyna ng lahat ng chismis. Baka nga, baka naghahanap ng asawa. Oy, baka ikaw na yun, Linda. Sus, ano ako, hilo? Ayoko sa masyadong seryoso. Parang hindi marunong mag-joke. Sagot ni Linda sabay lagok ng kape. Biglang dumating si Ava, ang palaging masayahing event planner ng bayan, na bumili ng pandesal. Pinansin agad siya ng grupo. Ava anak, anong tingin mo kay Mayor Nico? Bagay ba kayo? Tanong ni Aling Baby, malisyosang ngumiti. Ha? Bagay kami? Halos mabulunan si Ava. Hello, career woman ako. At saka parang mas type niyang magtrabaho kesa magka-love life. Sigurado ako, kung maliligaw man yan, baka kontratang ibigay imbis na bulaklak. Nagtawanan ng lahat, pero si Marites nakakunot ang noo. Aba Ava, minsan kasi ang mga seryoso, sila yung pinaka nakakakilig kapag nahulog na. Paano kung hindi mahulog? Sagot ni Ava, iniiling ang ulo. Baka matapilok pa ako kaka-adjust sa ugali niya, no? Napuno ng tawanan ng tindahan, pero hindi maalis ang ngiti ni Aling Baby. Ewan ko sa'yo, Ava, pero ang bagay sa mga magaan ng loob, minsan yung mga seryoso. Opposites attract daw sabi dun sa telenovela. Nagulat si Ava sa sinabing yun pero tumawa na lang. Ay nako, tama na nga ang chismis. Bumili lang ako ng pandesal, akala ko may job interview na rito. Habang papalabas si Ava, hindi niya alam na magtatagpo pala sila ni Mayor Nico at doon magsisimula ang lahat sa kanila. Isang umaga, busy si Ava sa pag-iinspeksyon ng plaza para sa paparating na fundraising event. Sa gitna ng lahat ng pag-aayos, dumating si Mayor Nico kasama ang ilang staff. Formal na formal, naka-long sleeves at may seryosong aura na parang wala ng ibang problema sa mundo. Napatigil si Ava nang makita ito. Hindi niya maitatanggi. Ang gwapo talaga ni Mayor. Ang tangkad, ang kisig, at ang linis ng itsura. Pero syempre hindi niya ito pinahalata. Good morning. Bati ni Mayor sa lahat. Walang ngiti, walang emosyon. Parang robot. Good morning din po, Mayor. Bati ni Ava. Medyo nahihiya. Pero sa loob-loob niya. Grabe, parang nasa teleserye. Sana ngumiti man lang kahit konti. Habang iniinspeksyon ni Mayor Nico ang lugar, hindi niya maiwasang mapansin si Ava na tila abalang-abala sa pagtuturo sa mga tao. Napansin niyang maayos magtrabaho si Ava, pero parang ang kulit din ito, lalo na't niloloko ang ibang staff kapag may maliit na mali. Miss Ava, ikaw ba ang in charge dito? Tanong ni Mayor Nico, lumapit sa kanya. Nagulat si Ava pero agad nang umiti. Yes, Mayor, ako pong nag-organize ng event. Everything is under control. Kunwari. Biro niya, sabay tawa. Hindi kumibo si Mayor Nico, pero tumangulang. Good, make sure na maayos ang lahat. Ayoko ng aberya. Wow, ang saya mo namang kausap, Mayor. Naisip ni Ava. Pero imbis na mainis, sinubukan niyang gawing magaan ang usapan. Don't you worry, Mayor. Hindi ko hahayaan na magulong event. Unless gusto niyo ng konting drama para trending tayo. Sagot niya sabay kindat. Napatigil si Mayor pero hindi mapigilang magtaas ng kilay.
Drama? Hindi tayo artista, Miss Eva. Napangiwi si Eva. Okay, noted. Walang sense of humor si Mayor, sabi niya sa sarili. Pero bago siya makasagot, biglang hinipa ng hangin ang scarf niya at dumapo ito sa mukha ni Mayor Nico. Oh my gosh, sorry po! Hiyaw ni Eva habang kinukuha ang scarf. Hindi napigilan ni Mayor Nico ang maliit na ngiti, pero agad din niyang sineryoso ang mukha. Be careful next time, Miss Eva. Sa isip ni Eva, ano yun? Slight smile? OMG, may pag-asa pa. Sa unang meeting ng Event Planning Committee, magkasama sila Eva at Mayor Nico, kasama ang ilang miyembro ng bayan. Habang nagdidiscuss ng plano, halatang hindi magkasundo sila Eva at Nico. Mayor, mas maganda kung colorful ang decorations para masayang vibe, sabi ni Eva, puno ng energy. Hindi naman kailangan ng maraming kulay, masyado namang magastos, sagot ni Mayor Nico. Seryoso ang boses. Pero Mayor, fundraising event ito. Mas catchy ang colorful para maraming pumunta. Pagpipilit ni Eva, pero seryoso pa rin si Nico. Ang importante, praktikal. Hindi kailangan ng over-the-top decorations para maging successful ang isang event. Sagot niya. Sa gilid, napapailing na lang ang ibang miyembro ng committee habang nag-aasara ng dalawa. Okay, Mayor, sabi ni Eva, nagpapanggap na seryoso. Kung ayaw niyo ng colorful, gawin na lang nating all black para mysterious. At saka bagay sa inyo. Natigilan si Mayor Nico at may narinig siyang bahagyang pagtawa mula sa ibang tao. Miss Eva, please be professional. Professional naman ako, Mayor, sagot ni Eva, nakangiti. Hindi ba obvious? Napabuntong hininga si Mayor Nico. Alam niyang mahihirapan siya kay Eva, pero sa isang banda, naaaliw din siya sa energy nito. Sa gitna ng meeting, habang nagdidiscuss ng mga activities, napunta ang usapan sa charity program para sa mga bata. Mayor, ano kaya kung may program na themed like Superhero Save the Day? Tapos, ikaw ang Superman. Biro ni Eva, natatawa. Superman? Miss Eva, hindi to cosplay. Sagot ni Nico, pero halata ang bahagyang ngiti sa gilid ng labi. Ano kaya? Mayor saves a day. Dagdag ni Eva, nagiging hyper na. O kaya, para mas catchy, buntisin mo ko, Mayor. Nagulat ang lahat, nanahimik ang buong room. Ang ibang committee members, napatingin na lang sa kanila. Pigil ang kanilang pagtawa. Si Mayor Nico, namutla. Miss Eva, anong... Joke lang, Mayor. Relax! Sabi ni Eva, natatawa habang naka-peace sign. You know, para lang mas memorable ang event. Pero si Mayor Nico, mukhang hindi alam kung papaano magre-react. Ang awkward na tensyon ay pinalitan ng tawanan ng buong committee. Napailing si Mayor Nico na siyang natatawa rin. Kinagabihan, matapos ang meeting, nagkita ulit sila Eva at Mayor Nico sa plaza. Naglalakad si Eva papunta sa parking lot nang makita niya ang mayor na nakatayo. Nagmamasid sa mga ilaw na naglalagay ng setup. Oh, Mayor, overtime ka pa rin? Tanong ni Eva, lumapit sa kanya. Gusto ko lang siguraduhin na maayos ang lahat. Sagot ni Nico, pero hindi tumitingin sa kanya. Wow naman, dedicated much? Sabi ni Eva pero seryoso ang tono. Alam mo, Mayor, minsan okay din ang mag-relax, hindi naman ikamamatay yan. Nagulat si Nico sa sinabi niya at sa unang pagkakataon, tumingin siya kay Eva. Ikaw, Miss Eva, bakit hindi ka pa nagpapahinga? Kasi, career woman ako, hindi ba? Ganun talaga. Saka baka mawala yung momentum. Sagot ni Eva, sabay paikot sa kanyang susi. Ikaw din, Mayor. Mukha kang hindi marunong magpahinga. Ang trabaho ko kasi, hindi pwedeng basta nalang pabayaan.
Sagot ni Mayor Nico. Pero sa pagkakataong to, hindi na siya kasing seryoso. May bahagyang lambot sa boses niya na hindi naririnig ni Eva dati. Pero kung sobrang focus mo sa trabaho, paano na yung ibang bahagi ng buhay mo? Tanong ni Eva. Baka tumanda kang walang kasama sa buhay, Mayor. Sayang naman ang pogi points mo. Napatingin si Mayor sa kanya. Medyo nagulat sa pagiging prangka ni Eva. Hindi ko naman priority yan. Tsaka hindi lahat ng tao naghahanap ng love life. So work lang talagang love mo. Biro ni Eva sabay ngiti. O sige na nga, kayo na ni Paperworks ang forever? Natatawa si Nico kahit pilit niyang pigilan. Hindi niya maipaliwanag. Pero sa bawat pagkakataong magkakausap sila ni Eva, parang nakakalimutan niya ang bigat ng trabaho. Teka lang! Sabat ni Eva bigla. Huminto siya sa paglalakad at tinignan ng maigi si Nico. Mayor, ngumiti ka. Ano? Tanong ni Nico. Halatang nagulat. Ngumiti ka nga. Pilit ni Eva. Sabay kuha ng phone para kunwari magpipicture. Gusto ko lang makita kung legit kang tao o robot. Hindi napigilan ni Nico ang tumawa ng konti. Eva, ang kulit mo. Yun, tumatawa ka rin pala eh. Sigaw ni Eva, tumatalon-talon pa sa tuwa. May pag-asa pa tayong lahat. Breaking news mga kababayan, ang mayor marunong palang tumawa. Napalagay ang loob ni Nico kahit papilit niyang iniiwasan ng tawa. Sa kabila ng kalokohan ni Eva, may kung anong kakaiba sa kanya na nakakagaan ng pakiramdam. Okay, tama na. Sabi ni Nico, pero halatang maliit na ngiti na naiwan sa kanyang labi. Umuwi ka na, gabi na. Baka kung saan ka pa mapadpad. Wow, ang sweet naman ng mayor. Kung mag-alala, akala mo asawa ko. Biro ni Eva, sabay talikod. Pero bago siya umalis, lumingon siyang muli. Mayor, relax ka rin minsan ha. Baka hindi na ikaw ang mabuntis ng stress. Ako pang ma-stress sa'yo. At doon na nagwakas ang gabi. Naiwan si Mayor Nico sa plaza. Napapailing habang nakatingin sa papalayong si Eva. Sa kauna-unahang pagkakataon, parang may bagong ingay sa tahimik niyang isip. Kinabukasan, habang nag-i-inspeksyon si Eva sa event site, biglang dumating si Mayor Nico kasama ang kanyang team. Malapit nang magsimula ang fundraising event, kaya't parehong abalang dalawa sa pag-finalize na mga plano. Pero sa pagkakataong to, parang mas natural na ang asara nila. Miss Eva, sure ka bang hindi masyadong makulay ang setup mo? Baka akala ng mga bisita piyesta ang event natin. Sabi ni Nico, ini-inspeksyon ng mga dekorasyon. Mayor, ang gusto kong reaksyon ng mga tao, wow, ang saya naman dito. Hindi, ano ba ito? Seminar? Sagot ni Eva, nagpe-pretend na seryoso. Seminar? Mabuti pa nga yun eh, at least organized. Sagot ni Nico, pero may ngiti sa labi. Organized? So, wala ka palang tiwala sa talent ko, Mayor. Abay parang kailangan ko yatang mag-resign na lang. Kung magre-resign ka, sino pang magulong makakasama ko rito? Tanong ni Nico, hindi napansin ang sariling pagbibiro. Nagulat si Eva. Ay, naku Mayor ah, did you just admit na masaya akong kasama? Napaisip si Nico, pero bago pa siyang makasagot, biglang dumating si Marites. Napansin nito ang maliit na pagtatalo nila. Uy, Eva, Mayor, bakit parang ang sweet mo ngayon? Tanong ni Marites, halatang naghahanap ng bagong kwento para ikalat. Sweet? Si Mayor Nico? Abay baka nananaginip ka pa, Marites? Biro ni Eva. Pero si Nico, tahimik lang at natatawa sa likod ng kanyang seryosong mukha. Sa isip niya, minsan nga, masaya rin palang may makulit sa buhay. And this woman makes me happy. Ang ganda niya pa. Sabi ni Mayor Nico sa isipan habang nakatitig sa tumatawang si Eva.
Dumating na ang araw ng fundraising event. Punong-puno ang plaza ng mga tao, mga bata, magulang, at kung sino-sinong dumalo para mag-enjoy at mag-donate. Halos lahat ay napansin kung gaano kaganda ang setup. Mula sa colorful decorations hanggang sa mga interactive booths. Lahat ng ito'y pinagplanuhan ni Ava. Ava, ang ganda ng event! Sabi ni Feira, isa sa mga kaibigan ni Ava, na volunteer din sa programa. Grabe, feeling ko magiging talk of the town to. Siyempre naman no, sagot ni Ava, nakangiti habang naglalakad paikot sa venue. Kung hindi pa maging successful to, magpapakalayo-layo na ako. Di ko kakayanin ang tingin ni Mayor Nico, no? Sa gitna ng kasiyahan, dumating si Mayor Nico. Naka-formal casual na damit. At as usual, seryoso ang mukha habang nakikihalubilo sa mga tao. Pero hindi pa man siya nakakaikot ng tuluyang sinalubong agad siya ni Ava. Mayor, kamusta? Nagustuhan niyo ba yung decorations? Tanong ni Ava, parang proud na proud. Tumango si Nico. Maayos naman siya, hindi naman masyadong magulo. Magandang turnout. Hindi naman masyadong magulo? Ulit ni Ava. Si Ava'y kunwaring nasaktan. Mayor, ang ibig niyo bang sabihin, may pagkamagulo pa rin? Parang ayaw niyo lang aminin ang galing ko eh. Napabuntong hininga si Nico, pero bahagyang natawa. Hindi ko naman sinabing hindi ka magaling. Pero kung akong nagplano nito, mas simple lang. O edi ikaw na. O sige, sa susunod ikaw nang magde-design ng stage ha. Baka namang gusto mong gawing parang office desk ang theme. Sagot ni Ava, sabay irap. Bago pa makasagot si Nico, biglang may narinig silang malakas na tunog mula sa stage. Lumabas ang mascot na supposedly superhero themed. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, mukhang mali ang costume nito. Sa halip na Superman, parang nagmukha itong alien. Halos mabulunan si Ava sa tawa. Ano yan? Sino nag-approve niyan? Mayor? Baka ikaw ha? Nanlaki ang mata ni Nikot na patakip ng noo. Ava, ikaw ang in charge dito, hindi ako. Ano na naman to? Relax lang, Mayor. Sabi ni Ava. Pilit na itinatahan ang kanyang tawa. Unexpected twist lang yan para sa mga bata. Para naman may element of surprise. Hindi na napigilan ni Nico ang matawa ng konti. Element of surprise? Mukhang napasobra ata. Habang ang karamihan ay nagtatawanan sa nangyari, biglang natapilok ang mascot at sumemplang sa gitna ng stage. Sabay nahila ang curtain backdrop. Nahulog ang kalahati ng dekorasyon, dahilan para magpanik ang ilang tao. Si Ava, natataranta na pero pinipilit pang ngumiti. Okay, konting problema lang to, Mayor. Maayos din natin. Konting problema? Ulit ni Nico. Pero kalmado ang tono habang tumutulong sa pag-aayos. Ava, next time, siguro mas maganda kung hindi alien ang element of surprise mo. Napakamot si Ava sa ulo, pero tumatawa pa rin. Lesson learned, Mayor. Pero at least memorable to, hindi ba? Habang inaayos nilang gulo, hindi mapigilang mapansin ni Nico na kahit magulong sitwasyon, positibo pa rin si Ava. Sa isip-isip niya. Ang kulit talaga ng babaeng to. Parang hindi nauubusan ng energy. Pagkatapos ng fundraising event, nanatili si Ava at Nico sa venue para mag-final check. Umupo si Ava sa isang bench. Pagod na pero nakangiti. Mayor, aminado ako medyo disaster ang event. Sabi ni Ava, hinahabol ang hininga. Medyo? Ava, hindi mo ba nakita yung alien mascot at yung bumagsak na stage? Tanong ni Nico, pero may bahagyang ngiti sa labi. Kahit papano, nag-enjoy pa rin naman ng mga tao. Sagot ni Ava. Tinitingnan si Nico. Saka Mayor, admit it, kahit medyo magulo, masaya hindi ba?
Napatingin si Nico kay Eva at saglit na tahimik. Oo, masaya naman. Pag-amin niya, pero parang nahihiya. Nagulat si Eva. Wow, Mayor, ano po yun? Compliment? Ngayon ko lang narinig ah. Don't get used to it, sabi ni Nico, pero may bahagyang ngiti pa rin. Tahimik silang dalawang sandali habang pinagmamasdan ng mga ilaw na nananatiling nakasindi sa venue. Tapos ay biglang nagsalita si Eva. Alam mo, Mayor, kahit sobrang seryoso mo, nakakatuwa ka rin minsan. Nagulat si Nico. Minsan? Anong ibig sabihin nun? Kasi, kung palagi kang seryoso, boring ka na. Sagot ni Eva, nakangiti. Pero kapag tumatawa ka, parang ibang tao ka eh. Ganun ba? Tanong ni Nico, medyo nahihiya. Oo, and for the record, Mayor, bagay sa iyong ngumiti. Dagdag ni Eva, pero biglang namula. Wait, hindi ibig sabihin na crush kita ha? Halos matawa si Nico sa reaksyon ni Eva. Hindi ko naman sinabi na crush mo ko ah. Good! Kasi baka isipin mo, gusto mo talaga yung biro ko na buntisin mo ko, Mayor. Sabi ni Eva, sabay tawa. Hindi ko pa rin talaga gets kung bakit mo binanggit yun. Sagot ni Nico, nag-aalangan pero natatawa pa rin. Wala lang, parang catchy kasi, hindi ba? Imagine mo trending sa social media. Hashtag, buntisin mo ko, Mayor. Biro ni Eva, sabay tawa. Napailing si Nico, pero hindi maitago ang ngiti. Ikaw talaga, Eva. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa'yo. Sa loob-loob ni Eva. Mayor, malamang wala. Ako lang ang gagawa ng paraan para maging masaya ka. Nagkwentuhan ng dalawa hanggang sa nagtawanan na silang dalawa. Kinabukasan, sa palengke ng bayan, nag-umpisa na namang umikot ang chismis. Tulad ng inaasahan kapag may malaking event na nangyayari, ang mga tao'y nagkukumpulan sa mga tindahan. Kwento rito, kwento ron. Uy, si Mayor Nico ang gwapo kahapon sa event. Ani ni Aling Linda. Nag-aayos ng panindang kamatis. Oo nga, pero si Eva hindi nagpatalo. Ang cute nilang mag-asaran, hindi ba? Abay parang teleserye. Sabat ni Aling Luming habang nagbibilang ng sukli. Naku, baka naman may relasyon na yung dalawa, hindi lang inaamin. Dagdag pa ni Aling Tasing na laging unang nakaririnig ng balita. Ang sabi nga sa akin ng pamangkin ko, si Eva raw ang may pakana ng buntisin mo ko, Mayor. Nabanat. Grabe naman yun. Ano na lang iniisip ni Mayor? Kung totoo, abay bakit hindi? Bagay naman sila, hindi ba? Ang chismis ay mabilis na kumalat hanggang sa nakarating sa munisipyo. Ang mga staff ni Mayor Nico ay nagtitinginan habang may pinag-uusapan. Uy, alam mo na ba yung balita? Si Mayor daw at si Eva. Bulong ng isa sa mga empleyado. Alam ko na, grabe yung hashtag na nakikita ko sa Facebook. Hashtag, buntisin mo ko, Mayor. Napagkakamalan na tuloy na sila na. Sagot ng isa. Habang ito'y nangyayari, kararating lang ni Nico sa opisina. Agad niyang napansin ang awkward na tinginan ng mga staff. Ano na naman yung pinag-uusapan niyo? Tanong ni Nico. Seryoso ang boses. Wala po, Mayor. Sagot ng isa pero halata sa mukha na may itinatago. Napabuntong hininga si Nico. Sigurado akong may kinalaman na naman si Eva dito. Samantala, si Eva ay nagkakape sa paborito niyang cafe sa bayan. Walang kamalay-malay na siya na palang sentro ng usapan ng buong bayan. Habang tahimik siyang nagre-relax, biglang bumukas ang pinto at dumating si Mayor. Halatang may hinahanap. Mayor, ano ginagawa mo rito? Tanong ni Eva. Nagulat pero excited makita siya. Umupo si Nico sa harap niya.
walang pasabi. Eva, ano na naman ang ginawa mo? Ha? Anong ginawa ko? Sagot ni Eva, naguguluhan. Alam mo bang kumakalat na chismis sa buong bayan? Tungkol sa ating dalawa. Biglang natawa si Eva. Uy, ano sabi? Baka naman, buntisin mo ko, mayor pa rin yan ah. Exactly, Eva. Bakit mo ba sinabi yun sa event? Ngayon iniisip na ng tao na may nangyayari sa atin. Sabi ni Nico, halatang naiilang. Uy, ano ngayon? Chismis lang yan. Wala naman silang alam, hindi ba? Sagot ni Eva, hindi pa rin seryoso. Pero napapabuntong hininga si Nico. Eva, hindi mo ba naiisip kung gaano ka-awkward para sa akin? Mayor ako. Lahat ng kilos ko binabantayan ng mga tao. Tumigil si Eva at seryoso siyang tumingin kay Nico. Okay, Mayor. Sorry kung nagiging problema na ako sa'yo. Pero sa totoo lang, bakit ba parang mas affected ka ngayon? Chismis lang naman yan ah. Saglit na napaisip si Nico. Totoo nga naman, chismis lang. Pero bakit nga ba parang sobrang apektado siya? Sa halip na sumagot, tumayo na lang siya. Basta Eva, wag mo nang dagdagan ha. Sabi ni Nico bago tumalikod. Habang palabas si Nico, hindi maiwasang mapangiti si Eva. Mayor, masyado ka namang seryoso? Pero bakit parang cute ka pa rin kahit galit ka? Kinabukasan, pinatawag ni Mayor Nico si Eva sa munisipyo. Halatang seryoso ang tono ng kanyang boses nang i-text niya ito. Kaya't si Eva ay nagtataka at medyo kinakabahan habang pumapasok sa opisina. O Mayor, ano na namang kasalanan ko? Tanong ni Eva habang umupo sa harapan ng mesa ni Nico. Pilit nagpapatawa para mabawasan ng tensyon. Hindi tumawa si Nico. Sa halip, tumingin siya ng diretso kay Eva. Eva, kailangan nating harapin ang chismis na kumakalat. Chismis na naman? Tanong ni Eva, sabay tawa. Grabe naman yung mga tao rito. Parang wala nang ibang hobby kung hindi mag-isip ng kung ano-anong tungkol sa atin. Eva, hindi to biro. I'm serious. Sagot ni Nico. Halatang nagpipigil ng inis. Ang dami nang nagtatanong sa akin kung totoo bang sinasabi nila. Pati mga local officials naririnig ng issue. Napanganga si Eva. Wait, pati ba naman sila? Ano bang sabi nila? Na buntis ako? O na ikaw ang... Huwag mo nang ituloy. Putol ni Nico. Napapikit ng madiin. Eva, kailangan nating linawin to. Kailangan nating sabihin sa publiko na walang kahit na ano sa pagitan natin. Biglang naging seryoso si Eva. Pero may bahagyang ngiti pa rin sa labi. Mayor, bakit parang affected kang masyado? Kung wala naman tayong tinatago, ba't ganyan ka ka-stress? Napatingin si Nico kay Eva. Halatang naiirita pero hindi niya maipaliwanag kung bakit tila hindi niya magawang sabihin ang gusto niyang sabihin. Kasi Eva, ang hirap ng ganito. Kapag tumatahimik tayo, baka isipin ng mga tao totoo ang chismis. Tumawa si Eva. Hindi napigilan ng sarili. So ano ng plano mo, Mayor? Magpapa-press conference ba tayo? Sabihin mo. Good morning, mga kababayan. Hindi ko po binuntis si Eva. Ganun? Halos mapahampas si Nico sa noo sa frustration. Eva, seryoso ko. Pwede ba tulungan mo naman ako rito? Okay. Sagot ni Eva. Tumigil na sa pagtawa. Pero Mayor, honestly, parang ang lungkot naman ng buhay mo kung ganito lang ang iniisip mo. Alam mo, minsan hayaan mo na lang. Pag-usapan lang nila. Lilipas din yan. Napabuntong hininga si Nico. Hindi niya maintindihan kung bakit parang kayang-kaya ni Eva na hindi seryosohin ang mga bagay. Pero sa loob-loob niya, may punto rin naman siya. O ano na, Mayor? Anong plano natin? Tanong ni Eva. Ngumiti. Napatingin si Mayor sa kanya at napaisip.
Bigla siyang tumayo at tumingin sa bintana. Bahala na nga. Kung gusto nilang pag-usapan tayo, hayaan mo na sila. Basta't alam ko sa sarili ko na wala akong ginagawang masama. Wow! Mayor, look at you! Finally loosening up! Sabi ni Eva sabay palakpak. Kala ko wala kang ganitong side eh. Tumalikod si Nico at tumingin kay Eva. Isa pa, Eva, huwag ka nang magsabi ng kung ano-ano sa mga event. Lalo na yung mga biro mong kagaya nung... Alam mo na. Ngumiti si Eva. Fine, Mayor. Pero aminado ka, nakakatawa hindi ba? Napangiti na rin si Nico kahit pilit niyang pinigilan. Ewan ko sa'yo, Eva. Pero isa lang sigurado ko. Ano yun, Mayor? Tanong ni Eva. Nakangiti pa rin. Ikaw ang pinakamagulong taong nakilala ko sa buhay ko. Sagot ni Nico. Pero may bahagyang tawa sa kanyang boses. Wow! Ang sweet naman! Sagot ni Eva sabay kindat. Parang compliment na rin yun ah. Kinabukasan, habang tahimik na nagtatrabaho si Nico sa kanyang opisina, biglang may kumatok. Mayor, may surprise guest po kayo, sabi ng sekretarya niya. Bago pa siya makapagtanong, pumasok si Eva. May dalang malaking cake na may nakasulat. To the best mayor ever, na hindi ako binuntis. Halos mabulunan si Nico sa nabasa. Eva, ano na naman to? Peace offering lang, Mayor, sabi ni Eva. Inilapag ang cake sa mesa. Alam ko na pe-pressure kita sa lahat ng chismis, so ito nang paraan ko para bumawi. Napailing si Nico pero hindi maiwasang mapangiti. Ikaw talaga, Eva. Wala ka talagang katulad. Siyempre naman, sagot ni Eva sabay ngiti. Admit it, Mayor. Kahit na-stress ka sa akin, hindi boring ang buhay mo ngayon dahil sa akin. Napaisip si Nico saglit at tumingin kay Eva. Alam mo, Eva, baka nga totoo yan. At sa unang pagkakataon, hindi lang basta ngiti ang naibigay ni Nico. Tumawa siya ng malakas, dahilan para magulat si Eva. Oh my gosh, Mayor! Natatawa ka na sa wakas! Sigaw ni Eva, tumalon sa tuwa. Mark this day on your calendar dahil nakagawa ako ng milagro. Habang natatawa pa rin si Nico, napaisip siya. Ang gulo talaga ng babaeng to, pero parang hindi ko kayang mawala siya sa paligid ko. Kinabukasan, habang abala si Mayor Nico sa kanyang mga papeles, dumating ang local news team para sa isang eksklusibong interview. Wala siyang ideya kung anong paksa ang iikot, kaya't iniutos niya sa kanyang staff na bigyan siya ng mabilis na briefing. Mayor, tungkol po ito sa tagumpay ng fundraising event kahapon, sabi ng sekretary. Okay, good. Sagot ni Nico, kalmado. Dapat walang problema. Habang nagsisimula ang interview sa opisina, tahimik na nanonood si Eva mula sa gilid. Nagdala siya ng snacks para suportahan daw si Mayor Nico. Pero ang totoo, gusto lang niyang panoorin kung paano itong magre-react sa mga tanong. Nagsimula ang interview at basic questions lang muna tungkol sa kanyang plataporma, plano para sa bayan at ang tagumpay ng fundraising event. Smooth naman ang lahat hanggang sa biglang itanong ng reporter. Mayor Nico, maraming nakapansin sa chemistry niyong dalawa ni Eva Bautista, ang event organizer. May katotohanan ba ang mga kumakalat na chismis na kayo na? Halos mabitawan ni Eva ang hawak ng juice. What? Bulong niya sa sarili. Napatigil si Nico. Halatang nagulat pero pilit pinananatili ang composure. Well, si Eva po ay isang dedicated na event planner. Malaking naitulong niya sa tagumpay ng proyekto namin. Ngunit hindi bumitaw ang reporter. So, wala pong kahit na ano sa pagitan ninyo? Kasi po trending na ang hashtag na #buntisin mo ko, Mayor. Napa-facepalm si Nico habang si Eva sa gilid ay halos mag-hysterical sa pagtawa.
Hindi niya kinaya ang awkward na reaksyon ni Nico. Tungkol po sa hashtag na yan, sagot ni Nico. Pilit ang ngiti. Isa po iyang biro ni Eva. Wala pong katotohanan ng chismis. Biglang lumabas si Eva mula sa gilid. Excuse me Wait lang. Sabi niya, tumatawa-tawa pa rin. Nagulat ang reporter at si Nico. Eva? Lumapit si Eva sa harap ng kamera. Hawak pa rin ang juice box niya. Hello po, ako po si Eva. Ang pinag-uusapan sa hashtag. Gusto ko lang pong linawin na joke lang po talaga yun. Wala pong binuntis si Mayor, okay? Para lang po ma-clear. Napailing si Nico habang ang news team ay natawa sa presensya ni Eva. Eva, ano na naman ba yan? Bulong ni Nico. Aba Mayor, tinutulungan lang kita. Baka isipin ng buong bayan na tinatakasan mo ko, no? Biro ni Eva sabay kindat. Basta wag ka nang magsalita pa, sabi ni Nico, pero hindi maitago ang ngiti sa kanyang mukha. Sa kabila ng awkward na interview, naging viral na naman ang moment nila sa social media, na lalo pang nagpasiklab ng chismis sa bayan. Pagkatapos ng interview, bumalik na si Nico sa kanyang opisina, habang si Eva ay nakasunod pa rin sa kanya, tuloy-tuloy lang sa pagtawa. Mayor, aminin mo, ang saya ng buhay mo dahil sa akin, sabi ni Eva habang naupo sa sofa sa opisina ni Nico. Ang saya? Eva, ikaw ang pinakamagulong tao sa buhay ko, sagot ni Nico sabay hinga ng malalim. Pero hindi ko rin alam kung paano na ako kung wala ka rito. Biglang natahimik si Eva. Wait, ano yun? Compliment ba yun, Mayor? Sabihin mo nga ulit. Napailing si Nico pero seryoso ng tingin niya kay Eva. Ibig sabihin, Eva, kahit gaano ka kagulo, gusto ko na lagi ka lang nandyan. Natulala si Eva. Hindi niya alam kung paanong sasagutin ang biglaang pagiging seryoso ni Mayor Nico. Mayor, parang hindi ko yata ina-expect yan Alam ko, hindi ko rin ina-expect na sasabihin ko yan. Pero totoo, Eva, ang saya ng mundo ko kahit na magulo ka. Sagot ni Nico sabay ngiti. At sa unang pagkakataon, napatahimik si Eva. Pero sa loob-loob niya, kinikilig na siya ng sobra-sobra. Grabe, Mayor, paano ba to? Parang gusto na kita tuloy. Kinabukasan, sa munisipyo, nagkakagulo na naman ang mga staff sa opisina. May malaking conference sa mangyayari at abala ang lahat sa paghahanda. Si Eva na masayang-masaya dahil sa indirect confession ni Nico kahapon ay hindi na mapigilang asarin ng Mayor kahit na nasa kalagitnaan sila ng trabaho. Oh, Mayor, mukhang stress ka na naman, sabi ni Eva habang nakatayo sa likod ni Nico. Naglalagay ng decorations. Baka gusto mo ng coffee break? With me? Napailing si Nico, nakatingin sa mga papeles. Eva, hindi itong tamang oras para sa mga joke mo. Uy, hindi ako nagjo-joke. Serious offer yun, sagot ni Eva. Naglalandi ang tono. Bago pa makasagot si Nico, biglang pumasok ang sekretarya niya. Mayor, naayos na pong reservation sa restaurant mamayang gabi para sa dinner meeting nyo. Napatingin si Eva sabay taas ng kilay. Dinner meeting? Wow, Mayor! Parang sosyal naman. Sino kasama mo? Isa sa mga local investors, sagot ni Nico. Walang kaalam-alam na iniisip na ni Eva ang sumunod niyang plano. Pagdating ni Nico sa restaurant, tahimik siyang naghintay sa reserved table. Nagsimula na siyang mag-check ng phone niya para siguraduhing on time ang investor. Ngunit sa kanyang gulat, si Eva ang dumating, nakadress at may hawak na bag. Surprise! Sigaw ni Eva sabay upo sa harapan niya. Eva, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Nico, halatang nabigla. Kasi naman, Mayor, naisip ko baka kailangan mo ng kasama.
Ayoko namang ma-stress ka masyado sa trabaho. Sagot ni Eva sabay kindat. Pero Eva, may meeting ako. Hindi natapos ni Nico ang sasabihin dahil biglang tumawag ang sekretarya niya. Mayor, pasensya na po pero hindi na makararating ang investor. May emergency daw po sa family nila. Napatigil si Nico at napatingin kay Eva. Talaga bang nagkataon lang to? Ngumiti si Eva ng matamis. Ano kaya? Let's just say na meant to be. Napailing si Nico pero hindi napigilan ng ngiti. Eva, napapagod na akong kontrahin ka. Sige na nga, let's eat na. Napahagik-hik si Eva. Habang kumakain sila, hindi maiwasan ni Nico na mapansin kung gaano kaganda si Eva ngayong gabi. Tahimik siyang nakatingin habang nagsasalita si Eva tungkol sa kung ano-anong kalokohan. Mayor, bakit parang ang tahimik mo? May problema ba? Tanong ni Eva. Napansin ang pagtitig niya. Wala naman. Sagot ni Nico sabay iwas ng tingin. Ang gulo mo kasi pero hindi ko alam kung bakit natutuwa ako sa'yo. Sa kakulitan at kalokohan mo. Natigilan si Eva. Wait, Mayor. Am I hearing this right? Natutuwa ka sa akin? Gusto mo bang ulitin yan para sa record? Napailing si Nico pero tumatawa. Eva, hindi ko alam kung bakit ako napapapayag sa lahat ng mga kalokohan mo. Pero oo, aaminin ko na. Masaya akong nandyan ka. Biglang namula si Eva pero pilit na nagbiro. Grabe, Mayor naman. Baka ma-fall na ako sa'yo niyan, ha? Ngumiti si Nico. Pero sa loob-loob niya, iniisip niya kung sino ba talagang nahuhulog sa sitwasyong to. Baka ako na to, Eva. Ilang araw matapos ang accidental date nila, ramdam na ang kakaibang tensyon sa pagitan nila Nico at Eva. Kahit parehong pabiro pa rin sila sa isa't isa, may mga sandaling nagiging seryoso ang kanilang mga titigan. Parang lahat ng tao sa munisipyo ay nakakapansin na ng kakaiba, pero tahimik lang silang dalawa rito. Isang hapon, matapos ang mahabang meeting, nagpasya si Nico na magpahinga sa rooftop ng munisipyo, ang kanyang paboritong lugar para mag-relax. Ngunit hindi niya inaasahan na nandun din si Eva. May hawak na milk tea at nakaupo sa isang bench. Uy, Mayor! Parang lagi na lang tayong nagkikita sa mga unexpected moments, oh. Bati ni Eva habang iniinom ang milk tea niya. Baka sinusundan mo na talaga ako, ah. Sagot ni Nico sabay upo sa tabi niya. Sinusundan? Aba, Mayor, ang lakas naman ng loob mong mag-assume. Sagot ni Eva, pero halata sa boses ang biro. Tahimik silang dalawa habang pinanonood ang sunset. May kakaibang katahimikan sa pagitan nila. Hindi tulad ng usual na ingay at kulitan nila. Eva, biglang sabi ni Nico, basag ang katahimikan. Sagot ni Eva na nakatingin pa rin sa kalangitan. Bakit ka ba laging nandyan para sa akin? Kahit na ang gulo mo. Kahit lagi kitang pinagsasabihan. Napatingin si Eva sa kanya. Halatang nagulat sa tanong. Wow, Mayor, ah. Saan galing yan? Parang seryoso tayo ngayon, ah. Seryoso nga ako. Sagot ni Nico. Hindi tumitingin kay Eva. Ikaw lang yata ang tao na hindi sumusuko sa kakulitan. Kahit na ilang beses na kitang pinagalitan. Tumawa si Eva. Pero may halong kaba sa puso niya. Kasi Mayor, masarap kang asarin. Ang saya kaya kapag napipikon ka. Ngumiti si Nico. Pero hindi lang yun, di ba? Eva, ano ba talagang dahilan kung bakit hindi mo ko tinatantanan? Natigilan si Eva. Hindi niya yun ina-expect na magiging ganito kadirekta si Nico. Mayor, baka naman ikaw ang tanungin ko ng ganyan. Bakit mo rin ako hinahayaan? Pwede mo naman akong iwasan pero hindi mo ginagawa. Napatingin si Nico kay Eva. At sa unang pagkakataon, hindi siya umiwas. Kasi Eva, kahit na magulo ka, hindi ko magawang mawala ka. Ang saya-saya kasi kapag nandyan ka. Natulala si Eva. Hindi niya alam kung anong isasagot.
Naramdaman niyang unti-unti nang umiinit ang mukha niya. Mayor, bulong niya. Ngunit bago pa ulit makasagot si Eva, biglang tumunog ang cellphone ni Nico. Naputo lang sandali. Hello? Yes? I'll be there in 5 minutes. Sagot ni Nico sa telepono. Tumayo siya at tumingin kay Eva. Halatang bitin sa usapan nila. Pasensya na Eva, may emergency meeting lang. Tumango si Eva. Pilit na ngumiti. Sige Mayor, go ahead. Baka mahuli ka pa. Ngumiti si Nico bago umalis. Pero habang papalayo siya, tumingin siya ulit kay Eva na tahimik pa rin sa bench. Eva, hindi pa tapos ang usapan natin ha? Napangmuso si Eva. Sayang naman, parang may sasabihin pa naman din si Mayor. Ilang araw matapos ang moment nila sa rooftop, may bagong event sa bayan. Isang gala dinner na pinangungunahan ni Nico bilang mayor. Si Eva syempre ang event organizer, pero sa pagkakataong to, may bagong karakter na pumasok sa eksena. Si Cara, isang dating kaibigan ni Nico na galing sa Maynila. Pagdating ni Cara sa event, agad siyang lumapit kay Nico. Nico, it's been so long, sabi ni Cara sabay yakap sa kanya. Nagulat naman si Nico pero ngumiti. Cara, hindi ko akalaing pupunta ka. Tahimik na nanonood si Eva mula sa gilid ng venue. Pilit na hindi pinapansin ang biglang pagsama ng loob. Sino ba itong babae na ito? Ba't ba parang ang close naman nila? Habang tumatagal ang gabi, hindi maiwasang mapansin ni Eva na halos laging magkasama si Nico at Cara. Tumatawa si Cara sa lahat ng sinasabi ni Nico. At si Nico naman, mukhang komportable sa presensya ng babae. Wow, Eva, nagiging bitter ka ba? Tanong ni Bea, ang assistant niya na nakapansin sa reaksyon niya. Ha? Hindi no, ano ka ba? Sagot ni Eva, pilit na tumatawa. Bakit naman ako magiging bitter? Kasi kanina ka pa nakatingin sa kanila. Sagot ni Bea, sabay turo kay Nico at Cara. Mukha kang nag-i-emote. Excuse me lang Bea ha? Sagot ni Eva, nagtaas ng kilay. Baka nakakalimutan mo wala akong pakialam kay Mayor. Ngumiti si Bea. Talaga? Ba't parang gusto mo nang lumapit at hilahin si Mayor palayo? Hindi sumagot si Eva, pero sa loob-loob niya, alam naman niyang tama si Bea at hindi niya maintindihan kung bakit bigla siyang nakaramdam ng selos. Habang lumalalim ang gabi, napansin ni Nico ang katahimikan ni Eva. Lumapit siya rito habang busy pa rin si Cara sa pakikipag-usap sa ibang bisita. Eva, okay ka lang ba? Tanong ni Nico, nakatingin ng diretsyo sa kanya. Bakit naman hindi? Sagot ni Eva, pilit na ngumiti. Kanina ka pa kasi tahimik, sabi ni Nico. Hindi kasi normal yun. Bakit naman Mayor? Busy lang talaga ako. Sagot ni Eva sabay iwas ng tingin. Or baka naman nagseselos ka? Tanong ni Nico. Seryoso ang tono pero may halong ngiti. Biglang napatingin si Eva sa kanya. Halatang nagulat. Excuse me? Bakit naman ako magseselos? Sino ka ba? Ngumiti si Nico. Ikaw ang nagsabi niyan, hindi ako. Hindi nakapagsalita si Eva. Pilit niyang iniiwasan ang tingin ni Nico. Pero sa loob-loob niya, gusto niya nang sumigaw. Oo, nagseselos ako. Ngumiti si Nico. Halatang natutuwa sa reaksyon ni Eva. Huwag kang mag-alala, Eva. Wala ka namang dapat ikabahala Kaibigan ko lang si Cara. Ewan ko sa'yo, Mayor. Doon ka na lang sa malayo. Huwag mo na akong guluhin pa. Sabi ni Eva tsaka umirap at umalis nang namumula ang mga pisngi sa kilig na nararamdaman. At sa sandaling yon, naramdaman na ni Eva na baka hindi lang siyang nagkakagusto. Baka naman si Nico rin. Ilang araw pagkatapos ng gala dinner, mas naging magaan ang relasyon nila Eva at Nico. Ngunit hindi pa rin nila kayang pag-usapan ng diretsyo kung anong nangyayari sa pagitan nila. Pareho silang abala sa kanilang mga responsibilidad. Si Eva sa mga proyekto at si Nico naman ang pamamahala ng bayan.
Ngunit may mga hindi maikakailang moments kung saan parehas nilang nararamdaman na may mas malalim na koneksyon na hindi nila kayang iwasan. Isang hapon, habang si Ava ay nag-iinspeksyon ng isang bagong venue para sa isang community event, tinawagan siya ni Nico. "Hello, Mayor." "Hi, Ava. Nasaan ka? May ilang bagay lang na gusto kong ikonsulta sa'yo," sabi ni Nico. "Nasa venue ako ngayon eh. May tinitignan na lugar para sa event. Ano ba yon, Mayor?" "Ikaw na nga itong tinatanong ko eh. Tapos ngayon pa kita magagambala," sabi ni Nico. May halong biro. "I'll make it up to you, okay? Dinner? Tonight?" Ava hesitated for a second. "Dinner? Sa restaurant mo na naman." "Sa'yo na lang ako magpapareserve," sabi ni Nico. Halatang natatawa. Napangiti si Ava. "Well, I guess I could use a break. Pero hindi ko alam kung may time ka." "Mas marami pa akong oras para sa'yo kesa sa trabaho ko," sagot ni Nico sabay end ng call. Hindi maiwasan ni Ava na mag-isip at saka kiligin. Mas marami pa siyang oras para sa akin? Hindi niya na sigurado kung anong ibig sabihin nito. But, is he just being nice? O may mas malalim pang nararamdaman si Nico? Hindi maiwasan ni Eva ang makaramdam ng takot and at the same time, na-excite. Sa gabing yun ay nagkita sila ni Nico sa isang paboritong restaurant sa bayan. Nang dumating si Eva, ay naroroon na si Nico at parang may ibang aura ng paligid nila. Hindi gaya ng dati, walang biro-biro, walang paligoy-ligoy. Seryoso lang ang usapan nila. "Okay ka lang ba, Eva? Parang ang tahimik mo naman ngayon," tanungin Nico habang naghahain ng pagkain. "Ano ka ba, Mayor? Busy lang ako sa mga iniisip," sagot ni Eva, pero hindi maiwasang mag-pout. "Alam mo naman, hindi ko kayang mag-focus sa isang bagay lang." Hindi sumagot si Nico agad. Nakatingin lang siya kay Eva. Ang mga mata niya ay seryoso at puno ng tanong. "May nangyari ba? Parang hindi ka na katulad ng dati," sabi ni Nico sabay tapik sa kamay ni Eva. Napansin ni Eva na may kakaibang tensyon sa pagitan nila. Sa totoo lang, masyado nang matagal ang pagkakahold ng feelings nila sa isa't isa. "I don't know, Nico," sabi ni Eva. Isang malalim na buntong hininga. "Baka nga, nagsaselos na ako." Napareis ng kilay si Nico. "Selos? Bakit? May nakita ka na bang iba?" Eva didn't hesitated. "I saw you with Kara, and I didn't like it." Mabilis na tumahimik si Nico at napatingin sa kanya. "Eva, it was nothing. It's just a friend from the past." "I know, pero..." Tumigil si Eva. She looked down, feeling vulnerable. "I think I'm starting to like you, Nico. And I didn't want to admit it because baka magsabi kang wala lang tayo." Hindi agad nakasagot si Nico. Hindi niya ina-expect na sasabihin to ni Eva. Ngunit naramdaman niyang pareho sila ng nararamdaman. "Nico." Bigla siyang pinutol ni Nico. "Eva, ako rin. Gusto ko na ring sabihin sa'yo. Hindi ko alam kung anong nangyari pero sigurado ako na hindi lang ako natutuwa sa presence mo. Hindi ko alam kung paano at kailan. Pero ako rin. Gusto na kita." Nagkatinginan sila at sa sandaling yun, hindi na nila kayang itago pa ang nararamdaman. Ang awkwardness sa paligid nila ay napalitan ng isang matamis na ngiti. "Really?" Tanong ni Eva. Hindi makapaniwala. "Yes, really," sagot ni Nico sabay hawak sa kamay ni Eva. "I know this is crazy but I think we're meant to be." Naglakip ang kanilang mga kamay at sa unang pagkakataon, pareho nilang naramdaman na ito na ang simula ng isang bagong kabanata sa kanilang buhay. Isang pagmamahalan na puno ng kalokohan, biro at lahat ng bagay na magaan at masaya. "Okay, so paano ba ito? Anong gagawin natin?" Tanong ni Eva. Medyo naguguluhan pa. "I guess we can start by having dessert."
Sagot ni Nico sabay tawa. Ngumiti si Eva at tumango. Dessert sounds perfect, Mayor. Pero seryoso, Mayor. Totoo ba? Gusto mo ko? We. Pagak na natawa si Nico at nilapitan si Eva. Nanlaki naman ang mga mata ni Eva nang halikan siya ni Nico sa ilong. Gusto mo ba? Buntisin na kita ng tuluyan? Napahagik-hik si Eva. Wag naman, Mayor. Kunwaring sabi ni Eva. Natawa naman si Mayor. Naging malinaw sa kanilang nararamdaman. Parehas nga silang gusto ang isa't isa. Sa gabing yon, natutuhan nilang pareho na minsan, kailangan lang nilang sumunod sa puso nila. Kahit na hindi nila ito lubusang maintindihan. Matapos ang dinner na yon, pareho silang nagpasya na hindi na nila kailangang iwasan ang nararamdaman nila. Hindi man nila kailangang i-label agad ang relasyon nila. Nagpasya silang maglaan ng oras para magkasama. Para mas mapagtanto nila ang tunay na ibig sabihin ng pagiging magkasama. Isang linggong lumipas at si Nico'y nagtakda ng isang araw para mag-date sila. Alam niyang hindi niya pwedeng itagong nararamdaman niya kay Eva, kaya't minabuti niyang gawing simple, pero espesyal ang kanilang unang date bilang magkasama. Are you sure about this, Mayor? Tanong ni Eva. Tinitingnan si Nico sa kabila ng table, sa isang maliit na cafe sa bayan. Alam mo, mukhang hindi tayo magiging low-key dito ah. Bakit naman? Wala namang masama kung makita man tayo ng ibang mga tao. Wala silang magagawa kung nagmamahalan tayo. Sagot ni Nico habang nilalaro ang kanyang baso ng juice. Mas okay nga siguro para magkaalaman na kung anong meron tayo. Tinutok ni Eva ang tingin niya kay Nico. So, ibig mong sabihin, hindi tayo magtatago? Nakangiting tumango si Nico. Hindi na, Eva. Hindi na tayo magtatago. Wala nang kailangang itago pa. Hindi mo deserve ang itago. Napangiti si Eva. Hindi maiwasang kiligin. Hindi pa rin ako makapaniwala na ang kilalang mayor ng aming bayan at halos magkandarapan ng ibang mga babae sa kanya eh. Nililigawan ako. Like wow! Siyempre hindi kita bibiguin. I love you too, Mayor. Napahalakhak si Nico. Happiness talaga kita. You know, Eva, noong una naiinis pa ako sa'yo pero hindi nagtagal. Iba nang nararamdaman ko. Nakakaramdam na ako ng ginhawa sa pagiging makulit mo. Idagdag pang kakaibang energy na dala mo. Ay sus! Masyado ka lamang in love sa akin, Mayor, kaya ka ganyan. Pero same tayo. In love din ako sa'yo. Hagik-hik ni Eva. I love you, Eva. Namumungay ang mga matang sabi ni Nico. Thank you for giving me a chance. Ngayon ko lang naramdaman ang ganitong kasiyahan at pagmamahal. Same lang, Mayor. I love you. Mwah. Nagpatuloy ang pag-uusap nila. At hindi na nila namalaya na maghapon na silang nagkikwentuhan, nagbibiruan at nagkakasiyahan. Si Nico ay naging mas relaxed sa presensya ni Eva. At si Eva naman ay hindi na nahirapan sa pagiging open sa mga nararamdaman niya. I can't believe this is happening! Sabi ni Eva, tawa ng tawa habang pinagmamasan ng mga ilaw sa paligid ng cafe. Sino ba namang mag-aakala na maging ganito tayo? Si Nico, hindi na nakapagpigil. Tumawa rin at sumagot. Ako, I knew something would happen. Kahit na itinatanggi ko pa noon, I had a feeling. Tumingin si Eva kay Nico at sa mga mata niyang nagliliwanag. Nakita niyang hindi niya kayang ipaliwanag na connection sa kanilang dalawa. Yeah, I guess I've always known that too. Sagot ni Eva, seryoso. Hindi ko lang kasi kayang tanggapin dati pero ngayon, I think I'm ready. Si Nico ay parang natameme, ngunit ngumiti ng maluwag. I'm glad you're ready, Eva. Ngumiti naman si Eva at bigla niyang inabot ang kamay ni Nico. Are you? Tumango si Nico at kinuha ang kamay ni Eva. I'm more than ready.
Habang naglalakad sila papuntang kotse ni Nico, si Eva ay hindi makapaniwala sa nangyayari. Hindi niya akalain na magiging ganito sila matapos ang lahat ng kalokohan, pagkabigla at mga twist sa buhay nila. Ngayon tila lahat ng pag-aalinlangan ay nawala. Nag-drive sila ni Nico pauwi sa kanilang mga bahay. Hindi na nila mapigilan na magka-text at mag-call sa isa't isa. Ang mga simpleng bagay ay nagiging espesyal dahil naroroon na ang koneksyon nila. Si Nico, sa unang pagkakataon ay nagsimula ng mag-isip tungkol sa hinaharap. Is this really going to work out, Eva? Tanong niya sa sarili. Pero sa kabila ng lahat, alam niyang magagawa nila ito at hindi na niya kailangang mag-alinlangan pa. I really love her. Damn, miss ko na agad siya. Iling ni Nico. Isang linggong lumipas at parehong abala pa rin sila sa kanilang mga buhay. Ngunit ang mga simpleng moments na nagiging magkasama sila ay nagsimulang magbigay ng isang malalim na koneksyon at pagmamahalan sa kanilang dalawa. Isang hapon, si Nico ay dumaan sa office ni Eva upang kunin ang mga plano para sa susunod na event. Nakangiti siya habang tinatanaw si Eva mula sa pinto ng kanyang opisina, naabala naman sa pag-aayos ng mga dokumento. Mayor! Tawag ni Eva habang nakatingin kay Nico. Bakit nandito ka? Wala kang event ah. Actually, sagot ni Nico. I came to see you kasi alam mo naman, hindi ko kayang maghapon na hindi ka nakikita. I missed you, darling. Lambing ni Nico. Tinutok ni Eva ang tingin sa kanya. Mayor, anong ibig mong sabihin? Ibig mo bang sabihin miss mo na ako? Seryosong tanong ni Eva. Nag-ayos si Nico at biglang humarap kay Eva. Oo, miss na kita, Eva. Hindi ko kayang umalis sa mga trabaho ko nang hindi ka nandyan sa paligid. Napasmile si Eva. So, paano na tayo niyan? Ano bang mangyayari sa atin? Si Nico, hindi na rin nakapagpigil. Umusog ng konti. Siguro, ang ibig sabihin nito, we are taking the next step. Ikaw talaga? Masyado mo na akong mahal ah. I miss you too, Mayor. At sa sandaling yon, sa isang mabilis na pagkilos, lumapit si Nico at hinalikan si Eva sa labi. Laking gulat ni Eva ngunit hindi niya ninanais na itigil to. Napatulala si Eva, halos hindi na kumurap. Ilang beses pa siyang hinalikan ni Nico sa labi. Pagkatapos ng halik, tumingin si Nico kay Eva at ngumiti. I guess this is it. Hindi pa rin makapaniwala si Eva sa nangyari, ngunit ngumiti rin siya. Yeah, I think it is. Shucks, isa pa nga. Napahalakhak si Nico at binuhat si Eva. Naglambingan muna silang dalawa sa sofa. Pinaghahalikan ni Nico ang labi at leeg ni Eva, na tuwang-tuwa naman. Ang klingi mo naman, Mayor. Ganyan ka pala ah. Asar ni Eva. Well, hindi ko itatanggi pero sa'yo lang naman ako ganito, Eva. Sabi ni Nico. Namumungay ang mga mata ni Nico na tinignan si Eva, na mabilis kumakabog ang puso. Eva, mahinang tawag ni Nico. Nagkatitigan silang dalawa. Napakagat labi si Eva at tinignan ang labi ni Nico. Napamura si Nico. Mabilis kinabig si Eva at hinalikan ng mariin ang labi nito. Tumugon naman si Eva. Para silang uhaw sa labi ng isa't isa. Mayor, daing ni Eva. Are you ready, Eva? Tanong ni Nico. Lasing na tumitig si Eva. Yes, Mayor. This time, buntisin mo na talaga ako. Humagikhik si Eva. Ngumiti si Nico at hinalikan muli si Eva. Parehas nagiinit ang kanilang mga katawan. Tuluyang may nangyari sa kanila sa loob ng office. Parehas silang walang pinagsisisihan dahil doon nagsimula ang totoong pagmamahalan nila. Minsan, ang buhay ay puno ng mga hindi inaasahang pangyayari. Si Eva, kahit pa may takot at pangarap, ay hindi inaasahan ng isang bagay na magpapabago sa takbo ng kanyang buhay. Isang araw,
Habang nag-aayos siya ng mga dokumento sa kanyang opisina, nakaramdam siya ng kakaibang pakiramdam. Ngunit hindi niya ito pinansin agad. May ilang linggong delay sa kanyang regla, pero hindi niya ito binigyan ng pansin dahil abala siya sa mga trabaho. Hindi siya sanay na mag-alala tungkol sa mga maliliit na bagay. Ngunit sa isang araw na yon, habang nagpapacheck up siya dahil sa ilang nararamdamang hindi karaniwan ay may iba na pala. "Ava, you're pregnant!" Ang unang reaksyon ni Ava ay hindi agad pagkatakot o pagkabigla, kung hindi isang napakabigat na katahimikan. "Pregnant?" sabi ni Ava, hindi makapaniwala. "Yes," sagot ng doktor. Nagbigay ng isang malumanay na ngiti. "I know this might be surprising but you're definitely pregnant." Tahimik si Ava habang iniisip ang mga nangyari. Paano to? Tatanggapin kaya ni Nico to? Handa kaya siya? Tanong niya sa sarili. Nakaramdam ng kaba si Ava kung ano-ano nang pumapasok sa kanyang isipan. Pagkatapos ng check-up, hindi pa rin matahimik si Ava. Naisip niyang ipagbigay alam kay Nico ang nangyari. Hindi niya alam kung paano niya ito sasabihin, kung paano siya tatanggapin ng mayor, at kung anong magiging reaksyon nila sa balitang ito. Agad niyang tinawagan si Nico. "Mayor," nagsimula si Ava. Nanginginig ang boses. We need to talk." Naramdaman ni Nico na may hindi maganda sa tono ni Ava. "Darling, anong nangyari? Are you okay?" Andito ako sa klinik," sagot ni Ava. "Bumalik na ako sa check-up eh. May sinabi yung doktor." Tinutok ni Nico ang tingin sa cellphone. Nagsimula ng mag-alala. "Darling, anong sinabi ng doktor? Sabihin mo na." "Mayor." Si Ava huminga ng malalim. "I'm pregnant." Tumahimik si Nico sa kabilang linya. Si Ava naman nakaramdam ng takot. Nagpatuloy. "I know, hindi ko alam kung anong mangyayari. I don't know how you'll take this but..." "My darling is pregnant." "What the heck?" Sagot ni Nico, puno ng kasiyahan. "I'll be there in a minute. Let's talk about this, okay? Don't worry." Matapos ang ilang minuto, dumating si Nico sa kondo ni Ava. Agad siya nitong niyakap ng mahigpit. Hindi nagsasalita, at naramdaman ni Ava ang kanyang mainit na palad na humaplos sa kanyang likod. "Are you okay?" Tanong ni Nico habang inaalalayan si Ava. "Honestly, I don't know. I never expected this." Sagot ni Ava. Naiiyak at nagsimula ng magbuntong hininga. "I'm not sure if I'm ready for this. I don't know if I can do it." "Hindi mo kailangang mag-alala, darling," sabi ni Nico. Hinawakan ng kamay ni Ava. "Hindi ka nag-iisa. Andito ako. We'll figure this out together." Si Ava ay nakaramdam ng ginhawa. Hindi siya sigurado kung anong hinaharap nila ni Nico. Pero sa mga sandaling yun, hindi niya na kailangang mag-alala mag-isa. "What do we do now?" Tanong ni Ava. Medyo naguguluhan pa. "First, we take it one step at a time," sabi ni Nico. Seryoso ngunit matatag. "We talk to each other. We make sure we're ready for this. And we support each other no matter what." "Are you okay with this?" Tanong ni Ava. Medyo kinakabahan pa. "Of course, I'm okay with this," sagot ni Nico tapos inilapit ng kanyang noo sa noo ni Ava. "I've been thinking about it. Maybe this is the next step for us. Maybe it's our time." Damn, magiging tatay na ako. Hindi mawala ngiti sa labi ni Nico. "Pananagutan mo ko?" "Bakit naman hindi, darling?" Sinapo ni Nico ang mukha ni Ava. "Iniisip mo ba na hindi kita pananagutan?" Tumango si Ava. "At bakit hindi kita pananagutan? Parehas nating ginusto. Sabi ni, sharpshooter ako." Pinutok. "Nico!" Namumulang sabi ni Ava. Pagak na natawa si Nico at pinaghalikan ang mukha ni Ava.
You made me so happy, baby. I love you. Pananagutan kita, Eva. Hindi lang yun, pakakasalan kita at bubuo tayo ng pamilya, sabi ni Nico. Nawala ang takot at kaba ni Eva dahil sa narinig. Napaiyak siya. Akala ko talaga hindi mo tatanggapin. Shh! Stop crying, darling. Aalagaan ko kayo ni baby. Hindi ka na talaga pwedeng mag-work muna, okay? Sabi ni Nico. Hindi ko akalain na magkakatotoo yung sinabi kong joke na buntisin mo ko, Mayor. Tawa ni Eva. Hinalikan ni Nico ang tuktok ng kanyang ilong. Well, I'm happy na ikaw ang nabuntis ko, ang babaeng mahal ko. Dahil sa sobrang saya ni Nico at excited maging ama, gumaan ang pakiramdam ni Eva. Lalo na't napakaingay ni Nico. Ang dami agad gusto para sa magiging anak nilang dalawa. Nagpatuloy ang mga araw at gabi. At habang nagsimula silang mag-adjust sa balitang yon, natutunan nilang yakapin ang mga bagong pangarap na mas nakatuon sa pamilya. Hindi naging madali ang mga unang linggo ng kanilang pag-iisip tungkol sa mga magiging hakbang nila. May mga takot, may mga katanungan, ngunit sa bawat sandali, si Nico at si Eva ay nagsimulang magplano ng kanilang kinabukasan. Isang araw, habang naglalakad sila sa parke ni Nico, ay nagsimulang magbiro ito. So, what do you think? Magiging magaling akong tatay? Magaling akong sharpshooter eh. Sana lalaki para turuan ko siya. Tumawa si Eva, ngumiti ng malapad. Well, considering how you take care of your town, I think you'll be a great dad. At saka ayusin mo nga yung mga ituturo mo sa kanya. Ikaw talaga. Thanks, but I'm glad I have you by my side, sabi ni Nico. I think we'll be great together. Ngumiti si Eva at pinisil ang kamay ni Nico. I guess, this is it then. A new chapter for us. Yeah, sagot ni Nico sabay hinalikan si Eva sa noo. This is just the beginning. At sa mga sandaling yon, naramdaman nilang pareho na kahit sa kabila ng mga pagsubok, walang ibang makakatalo sa pagkakaroon ng isang pamilya. Ang mga linggo ay lumipas, at unti-unti ay nasasanay na si Eva sa ideya ng pagiging buntis. Ngunit hindi pa rin mawala sa kanyang isipan ang mga tanong tungkol sa magiging buhay nila ni Nico. May mga araw na puno siya ng excitement, pero may mga pagkakataon din na natatakot siya sa mga pagbabago. Isang hapon, habang nasa isang restaurant sila ni Nico, nag-uusap sila tungkol sa kanilang mga plano. Okay, so anong plano natin for the baby? Tanong ni Eva, habang tinitingnan ang mga listahan na hawak niyang mga options para sa nursery. We need to decide things like the crib, the baby's room, and stuff. Si Nico na medyo tahimik habang tinitingnan ang mga plano. Nag-isip saglit bago sumagot. Alam mo, darling, I may not know everything about being a dad, pero I'm more than ready to step up. Tumango si Eva at ngumiti. And I'm happy you're with me, Nico. Kasi honestly, I don't know if I could do this on my own. Hindi ka mag-isa, Eva, sagot ni Nico. Sabay abot ng kamay kay Eva. We'll do this together, every step of the way. Si Eva na sa mga araw na yun ay mas nagiging kalmado, ay natuwa sa sinabing yun ni Nico. Well, I guess we should start looking at baby stuff, huh? Definitely, sagot ni Nico na may ngiti sa labi. Pero sigurado ka ba? I mean, baka mag-shopping tayo tapos ma-stress ka na sa dami ng choices. Tulungan mo ko, sagot ni Eva. Hindi ko naman kayang mag-shopping mag-isa lalo na for the baby. At saka, kailangan ko ng tulong mo syempre. Naging mas maalaga at maingat si Nico kay Eva. Halos hindi na siya umaalis sa tabi ni Eva dahil natatakot siyang baka may mangyaring hindi maganda kay Eva. Sa paglipas sa mga buwan, naging emosyonal si Eva. Ang kanilang relasyon ay hindi naging tagu sa lahat, maging ang pagbubuntis niya. Masaya ang lahat sa tuwing makikitang magkasama ang dalawa.
Hindi ko akalain na ganyan pala si Mayor Nico. Napakaswerte naman ni Eva. Habang abala sa mga plano para sa baby, nagsimulang mag-organize si Nico ng isang surprise shower party para kay Eva. Hindi niya ito sinabi kay Eva agad, ngunit si Nico'y nagnanais na gawing espesyal ang bawat sandali sa kanilang buhay. Kabilang narito ang pagdiriwang ng pagbubuntis ni Eva. Isang araw, habang si Eva'y abala sa trabaho, niyaya siya ni Nico na mag-dinner. Nang dumating sila sa isang lugar, laking gulat ni Eva nang makita ang mga kaibigan, pamilya at mga kasamahan sa trabahong naghihintay para sa isang sorpresa. "Darling, surprise!" Sigaw ni Nico habang inihahanda ang cake sa lamesa. Napanganga si Eva, hindi makapaniwala. "Nico, anong ginagawa niyo rito?" Nagbigay ng malalakas na palakpakan ng mga tao sa paligid at si Eva'y naluluha sa kagalakan. "Ay, this is too much," sabi niya habang ang mata'y kumikislap sa tuwa. "This is for our baby?" "Oo, at syempre para sa atin to, Eva," sabi ni Nico sabay hagod ng kamay kay Eva. "We're doing this together. Hindi lang ikaw, ako rin." Sa gabing yun, napuno ng saya at tawa ang lugar. Si Eva'y hindi na kayang itago pa ang tuwa. Hindi niya iniisip na isang araw ay darating ang ganitong klaseng sorpresa sa kanya. Lahat ng tao sa paligid ay tila sumusuporta at masaya para sa kanila. Ang mga kaibigan ni Eva ay nagbigay ng mga regalo para sa baby. At pati ang family members ni Nico ay naroroon upang magbigay ng kanilang suporta. Ang gabing yun ay naging isang makulay at espesyal na pagdiriwang para sa kanila. At higit pa sa isang baby shower, isang pagtanggap sa bagong simula sa kanilang buhay pamilya. Habang ang buwan ay patuloy na lumilipas at ang tiyan ni Eva ay unti-unting lumalaki, naramdaman nilang mag-asawa na ang lahat ng mga pagsubok, ang mga pagdududa at ang mga takot ay nagsimulang magbago. Natutunan nilang yakapin ang mga bagong responsibilidad at buuin ang kanilang buhay na puno ng pag-ibig at pananagutan. Isang hapon, habang naglalakad sila ni Nico sa parke, pinagmamasdan nila ang mga batang naglalaro at ang mga magulang na naglalakad kasama ang kanilang mga anak. "Nico, do you think we're ready for this? I mean, being parents, raising a child together?" Tanong ni Eva. Medyo naguguluhan. Tumigil si Nico sa kanyang hakbang at tumingin kay Eva. "Eva, kahit na anong mangyari, I know we're ready. Siguro hindi tayo perpekto but we'll make it work. We always do." Naglakad silang magkasama at sa bawat hakbang, nararamdaman nilang pareho na hindi na nila kailangan pang magtago o mag-alala sa kung ano man na mangyayari. Nandiyan na sila sa buhay na may bagong simula. At kahit na puno ng pagbabago, alam nilang hindi sila mag-iisa sa bawat hakbang. "Sa atin ang future," sabi ni Nico sabay hagod sa kanyang tiyan. "At sa baby na ito, Eva, magkasama tayo palagi." Nakangiti si Eva. At sa mga sandaling yon, ay nararamdaman niyang buong-buo ang kanilang pag-ibig. Para sa isa't isa at para sa kanilang magiging pamilya. Isang buwan bago ang due date ni Eva, nagsimula na silang maghanda para sa pinakamahalagang araw ng kanilang buhay, ang araw ng panganganak. Habang dumaan ang mga linggo, ang excitement at kabay patuloy na naghalo. Si Eva, bagamat sabik na ay nakaramdam ng takot. Paano kung hindi niya kayanin ang sakit? Paano kung mangyari ang hindi inaasahan? Isang araw habang nagpapahinga siya sa bahay at pinagmamasa ng mga gamit na inilatag nila para sa baby, dumating si Nico na may dalang ilang groceries. "Hey, you okay?" Tanong ni Nico habang ibinaba ang mga pinamili sa mesa. "Yeah, I'm fine," sagot ni Eva. Ngunit ramdam niya ang kabang unti-unting sumisingit sa kanyang puso. "I'm just thinking about the baby, the delivery. Everything." "Nag-aalala ka ba?" Tanong ni Nico habang lumapit sa kanya at hinawakan ng kanyang mga kamay. "Paano kung... what if something goes wrong?"
Tanong ni Eva, matay nag-aalala. No, nothing's going wrong. Sagot ni Nico ng malumanay, sabay yakap kay Eva. I'm right here, Eva. And we have everything ready. You're not alone. I'll be with you every step of the way. Kahit medyo takot si Eva, isang matinding kapayapaan ang dumaloy sa kanyang katawan nang marinig ang mga salitang yon mula kay Nico. Ang pangako niyang yon na lagi siyang nandyan ay sapat na para magbigay lakas kay Eva sa kabila ng lahat ng pag-aalala. Dumating na ang araw na hindi inaasahan ni Eva, ang araw ng panganganak. Habang siya'y naglalakad sa hospital hallway, ramdam na ramdam niya ang sakit ng contractions. Ngunit patuloy pa rin siyang humihinga ng malalim at nagpipilit manatiling kalmado. Si Nico ay hindi na makapaghintay at kasama siya sa bawat hakbang. Laging nandyan para sa kanyang asawa. Eva, kaya mo to, sabi ni Nico habang inaalalayan siya. You're doing great. I know but it hurts so much. Sagot ni Eva, bahagyang napapaiyak na. Breathe, love, okay? Sagot ni Nico. One step at a time. Habang lumalapit sila sa delivery room, si Eva ay unti-unting nawawala sa sarili. Ang sakit ay nagpapatuloy, ngunit ang suporta ni Nico ay nagbigay sa kanya ng lakas. Minsan, ang simpleng mga salita mula kay Nico ay sapat na para magpatuloy siya at labanan ang lahat ng hirap na nararamdaman. Pagkatapos ng ilang oras ng paghihirap, sa wakas, dumating din ang pinakamagandang sandali ng buhay nila, ang pagsilang ng kanilang anak. Habang hawak ni Nico ang kamay ni Eva, at ang doktor ay nagtatrabaho ng mabilis ngunit maayos, naramdaman ni Nico ang isang bagay na hindi niya naranasan sa buong buhay niya. At sa huling hininga ni Eva, narinig nila ang unang iyak ng kanilang anak. Isang malakas at malusog na tunog ng bagong buhay. Congratulations, Mr. and Mrs. Bautista, sabi ng doktor habang inilalapit ang kanilang anak kay Eva. It's a beautiful baby girl. Si Eva na hindi pa kayang magsalita dahil sa exhaustion ay ngumiti ng malapad. Si Nico naman ay hindi mapigilan ng mataw at maiyak sa tuwa. Ang kanilang anak ay narito na. Ang kanilang pamilya ay kumpleto na. She's so beautiful, sabi ni Nico habang pinagmamasan ng kanilang anak na mahimbing na natutulog sa kanyang mga kamay. Si Eva, nahihirapan pa rin ngunit puno ng pagmamahal at kagalakan, ay humawak sa kamay ni Nico at nagsabi, "We did it, Nico. We really did it. Finally." "Yes, we did," sagot ni Nico habang niyayakap siya. "And we'll keep doing it together." Habang pinagmamasdan nila ang kanilang anak, natutunan nilang hindi lang ang mga malalaking pangarap at tagumpay ang mahalaga sa buhay, pati na rin ang mga simpleng sandali. Ang pagiging magulang ay hindi madali, ngunit sa bawat patak ng pagluha, tawanan at pagmamahal, natutunan nilang magkasama nilang haharapin ang lahat ng mga ito. Pagkalipas ng ilang linggo, nagpunta si Eva at Nico sa isang park, bit-bit ang kanilang sanggol sa stroller. Si Nico ay may hawak na bote ng gatas, at si Eva ay nakangiti habang tinitignan ang kanilang anak. "Can you believe it, Nico?" tanong ni Eva habang pinagmamasa ng anak nilang natutulog. "This is it, our new life." "I know," sagot ni Nico habang ipinapakita ang isang ngiti na puno ng kasiyahan. "And I wouldn't have it any other way." Sa mga sandaling yun, pareho nilang naramdaman na ang bagong simula nila bilang pamilya ay punong-puno ng pagmamahal at pag-asa. Magkasama nilang haharapin ang lahat, ang mga bagong hamon at tagumpay na darating. Makalipas ang ilang buwan, natutunan ni Eva at Nico na mag-adjust sa pagiging magulang. Hindi madali, ngunit unti-unti nilang natututunan kung papaano maging mahusay na mga magulang sa kanilang anak. Laging magkasama, nagkakaroon sila ng mga hamon, simpleng sandali ng kaligayahan at pagmamahalan sa gitna ng lahat ng hamon. Isang hapon, pagkatapos ng isang mahabang araw ng trabaho, nagdesisyon si Eva at Nico na maglaan ng oras para sa isa't isa.
Nagpunta sila sa isang maliit na cafe na madalas nilang puntahan noong magkasama pa lamang sila. At doon, nagkaroon ng pagkakataong mag-usap tungkol sa kanilang buhay. Hindi bilang mga mayor at event planner, kung hindi bilang mag-asawa at magulang. Remember when we first met? Tanong ni Eva habang tinutokso si Nico sa kanilang paboritong kape. Back then, we had no idea where we were headed. Nakangiti si Nico at sabay hawak sa kamay ni Eva. Yeah, I remember. I never expected to be here at this point in my life with you and our little one. But I wouldn't change a thing. Everything's perfect now. Si Eva na ngayon ay mas nakakatawa at mas kontento kaysa dati. Tinititigan niya ang mga mata ni Nico. I'm glad it's you, Nico. I can't imagine doing this with anyone else. I feel the same way, Eva. Sagot ni Nico. Ang kanyang mga matay kumikislap ng kaligayahan. I may not be perfect but I know that as long as we're together, we can make anything work. Habang ang araw ay palubog at ang mga ilaw ng kafe nagsimulang magningning, naramdaman nilang dalawa na ang bawat pagsubok, bawat tawa, at bawat sandali ng pag-aalalay nagdala sa kanila sa puntong ito, kung saan ang pagmamahal ay higit pa sa lahat ng materyal na bagay. Sa loob ng ilang taon, ang buhay ni Eva at Nico ay patuloy na nagbago at lumago. Minsan ay nahihirapan, minsan ay isang araw, habang naglalakad sila sa park kasama ang kanilang anak, sinabi ni Nico, I think we've created the life we always wanted, Eva. Yeah, sagot naman ni Eva habang pinagmamasan ng kanilang anak na naglalaro sa damuhan. It's far from perfect, but it's ours, and I wouldn't trade it for anything else. Nakangiti si Nico at tumingin kay Eva. Me neither. We've built something beautiful together. At sa mga sandaling yun, habang tumutok ang kanilang mga mata sa hinaharap, alam nilang kahit ano man ang mangyari, ang pagmamahal nila sa isa't isa at sa kanilang pamilya ang magdadala sa kanila sa mas magagandang araw. Wakas.